Sa ilalim ng malamig na liwanag ng VIP suite sa St. Jude Hospital, maingat na pinapahira ni Stella Valeriano ng antiseptiko ang mga sariwang pasa sa likod ni Josefina. Ang bawat banayad na dampi ng bulak ay tila pagsisikap na burahin ang kalupitang nakaukit sa balat ng nanginginig na biktima. Sa ibabaw ng lamesa, biglang yumanig ang telepono at narinig ang boses ni Attorney Wenceslao Wes Pardo mula sa kabilang linya. Mom, siguraduhin mong pipirmahan ng bobong nurse na yan ang huwad na medical report. Kapag tumangi siya, sirain mo ang karera niya at palabasin mong kabit ko siya para walang maniwala sa kanya. Katahimikan. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging yelo. Bago pa man makahilo si Stella upang patayan ang tawag, bumukas ang pinto ng silid ng walang pasabi. Pumasok si Doña Consuelo Pardo, suot ang kanyang mamahaling terno at may hawak na gintong rosaryo na dahan-dahang umiikot sa kanyang mga daliri. Kasunod niya si Dr. Ramos, ang direktor ng ospital na nakayuko at hindi makatingin ng diretso kay Stella. Hindi nag-aksaya ng panahon ang matandang Pardo. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang isang makapal na sobreng kulay kape at isang pluma. Tiningnan niya si Stella mula ulo hanggang paa nang may matinding panghahamak. "You are a smart girl, Stella," panimula ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim ng kutsilyo. "Galing ka sa hirap, at alam kong kailangan mo ang lisensyang ito para mabuhay ang pamilya mo. Pirmahan mo ang report na nagsasabing nadulas lang si Josefina sa banyo. Inilagay ko na rin dyan ang perang sapat para pambayad sa pag-aaral ng kapatid mo." Humakpang pasulong si Dr. Ramos. Pinagpapawisan ang noo sa kabila ng lakas ng aircon. "Nurse Stella, bilisan mo na. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Kailangan na nating maayos ang chart bago dumating ang morning shift. Para sa ikabubuti ng ospital ito." Tiningnan ni Stella ang makapal na sobre. Pagkatapos ay ang pluma. At sa huli ay ang takot na mga mata ni Josefina na nakakubli sa ilalim ng kumot. Ang pamilyang Pardo ay hindi humihingi ng tulong. Sila ay naguutos gamit ang kanilang kapangyarihan upang baluktutin ang katotohanan. Nadama ni Stella ang isang gupit ng init sa kanyang dibdib, na agad ding napalitan ng isang malamig at matigas na pasya. 10 taon. 10 taon kong isinakripisyo ang aking mga gabi, ang aking kabataan, at ang aking sariling kalusugan para lamang maging isang tapat na nurse. At ngayon, sa isang kurap ng mata, nais ng mga taong ito na gawin akong kasangkapan sa kanilang maruming laro para lamang sa kanilang wad na danggal. Yumuko si Stella, kinuha ang pluma. Ngunit sa halip na ilapat ito sa papel, dahan-dahan niyang ibinalik ang takip nito at inilapag sa ibabaw ng sobre. Isang tipid at walang emosyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ang aking lisensya, Doña Consuelo, ay iginawad ng pamahalaan, batay sa aking kakayahan at katapatan, hindi ng pondo ng inyong pamilya. At ang aking pirma ay hindi kailanman magiging pambura ng mga pasa ng inyong biktima." Bahagyang napaatras si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit, habang ang rosaryo sa kanyang kamay ay huminto sa pag-ikot. "You arrogant Hindi natapos ng matanda ang kanyang salita nang bumukas muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, pumasok si Wes Pardo, kasama ang 2 pulis at si Maricar, ang kilalang pinuno ng tsismis sa komunidad, na may hawak na telepono at lihim na kumukuha ng video. "Ayan siya! Officer, ayan ang nurse na nag-blackmail sa akin!" Sigaw ni Wes. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na lungkot at galit. Pinasok niya ang VIP suite na ito nang walang pahintulot. Ninakaw ang mga mamahaling gamot ng ospital at nang huliin ko siya, pinagbantaan niya akong sisirain ang aking reputasyon kung hindi ko siya bibigyan ng 5 milyong piso. Lumapit si Maricar, idinikit ang kamera ng kanyang telepono sa mukha ni Stella. "Nurse Stella, totoo ba ang chismis? Kabit ka ba talaga ni Attorney Wes at nag-iimbento ka ng kwento ng bawhan para makahingi ng pera?"
Tumingin si Stella sa kanila nang walang kahit isang kurap ng takot. Ang kanyang tibok ng puso ay nanatiling regular, tulad ng tunog ng monitor sa tabi ng kama ni Josefina. Lumapit ang mga pulis at hinawakan ang kanyang mga braso upang lagyan siya ng posas. Ang iyong pagganap ay napakahusay, attorney, bulong ni Stella. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit nag-iiwan ng kilabot sa silid. Ngunit ang batas, katulad ng isang scalpel, ay mas malalim na pumuputol kapag hawak ng isang kamay na walang takot. Bago pa man siya mailabas ng silid, lihim na pinindot ni Stella ang isang maliit na button sa kanyang smartwatch. Ang tunog ng banayad na vibration sa kanyang pulso ay nagpapatunay na ang tunog ng bawat salita, ang bawahay ni Wes, at ang pagtatangkang suhol ni Doña Consuelo ay ligtas nang naipadala sa kanyang lihim na online drive. Habang kinakaladtad siya ng mga pulis palabas ng ospital, sa dulo ng madilim na pasilyo, nakita niya si Clara. Nakatayo ang matalik niyang kaibigan sa tabi ng locker ng mga NARS. Hawak ang isang katulad na sobreng kulay kape habang nanginginig na umiiwas ng tingin. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng boardroom ng St. Jude Hospital ay mas mabigat pa kaysa sa hatol na nakasulat sa papel. Sa kabila ng mahabang mesa, nakaupo ang 5 miyembro ng lupo ng mga direktor, mga mukhang seryoso at tila nagluluksa, ngunit sa likod ng kanilang mga mata ay ang takot sa pamilya Pardo. Inilapag ni Dr. Ramos ang formal na kautusan ng suspensyon sa harap ni Stella. Nurse Valeriano, dahil sa seryosong akusasyon ng pagnanakaw ng gamot at pagtatangkang pang-blackmail sa isang respetadong pamilya, ipinapataw ng ospital ang preventive suspension sa iyong lisensya habang gumugulong ang investigasyon. Walang luha, walang panginginig ang mga kamay ni Stella habang kinukuha ang pluma. Hindi siya nagmakaawa. Hindi rin niya sinubukang ipaliwanag ang katotohanan sa mga taong alam naman niyang binayaran para maging bingi. Gamit ang matatag na mga daliri, pinirmahan niya ang dokumento. Tumingin siya ng dahan-dahan kay Dr. Ramos. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Ang papel na ito ay nagpapatunay lamang ng inyong kahinaan, Doktor. Hindi ng aking kasalanan. Darating ang araw na ang mismong pangalang nakasulat dito ang magiging dahilan ng pagbagsak ng ospital na ito. Paglabas ni Stella sa pintuan ng ospital, sinalubong agad siya ng mainit na singaw ng tanghali at ng mas mainit na ingay ng mga tao. Sa unahan ng kumpol ng mga usisera, nakatayo si Maricar, ang kilalang tsimosa ng barangay, na nakatutok ang telepono sa mukha ni Stella habang nagla-livestream sa kanyang social media page. Ayan na siya mga ka-viewers, lumabas na ang kabit ni Attorney Wes. Nurse Stella, totoo bang sinuspinde ka dahil nahuli kang nagnanakaw ng morphine sa VIP room? Ano ang masasabi mo sa pahayag ng pamilya Pardo? Tanong ni Maricar habang inilalapit ang mikroponyo. Huminto si Stella. Ang kanyang malamig at matalim na titig ay tumama ng direkta sa lens ng kamera, dahilan upang biglang mautal si Maricar at mapaatras ng isang hakbang ang mga tao sa paligid. Maricar, ang dumi ng iyong bibig ay hindi kayang linisin ng kahit anong disinfectant sa ospital na ito. Malamig na wika ni Stella. Ang kanyang boses ay narinig ng malinaw ng libu-libong nanonood sa livestream. Ipagpatuloy mo ang pagkuha ng video. Siguraduhin mo lang na kapag lumabas ang katotohanan, may lakas ka pa ring humarap sa aking kamera. Iniwan ni Stella ang naguguluhang grupo at naglakad patungo sa kanyang maliit na apartment sa Tondo. Pagkasara ng pinto, tila doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang silid ay madilim. Tanging ang sinagdang araw na dumadaan sa pagitan ng mga luma at kupas na kortina ang nagbibigay ng liwanag. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang puting uniforme. Kinuha niya ang kanyang nurse ID card. Ang larawan doon na kuha 5 taon na ang nakalilipas ay puno pa ng pangarap at pag-asa. Maingat niyang pinunasan ang alikabok sa ibabaw nito. Tinitigan ng ilang sandali at pagkatapos ay inilagay ito sa loob ng isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy. Ikinulong niya doon ang kanyang nakaraan. Habang binubuksan niya ang kanyang laptop,
Nanginginig na umugong ang kanyang telepono sa ibabaw ng kahoy na lamesa. Ang pangalan ni Clara ay kumikislap sa screen. Pinindot ni Stella ang sagot, ngunit hindi siya nagsalita. Stella, patawarin mo ako, pakiusap. Ang dikpi ni Clara ay punong-puno ng takot at dusa mula sa kabilang linya. Wala akong pamilyan. Ang aking ina, kailangan niya ng operasyon sa puso. Si Doña Consuelo lang ang nag-alok na magbayad ng lahat ng bill sa ospital, kapalit ng pagsisinungaling ko. Stella, mamamatay ang nanay ko kung hindi ko ginawa yon. Walang galit sa boses ni Stella. Tanging isang nakakapanghilakbot na katahimikan ang kanyang isinagot bago magsalita. Pinili mo ang iyong daan, Clara. Siguraduhin mo lang na ang halagang ibinayad nila sa iyo ay sapat upang mabili muli ang iyong natitirang kaluluwa. Ibinaba ni Stella ang telepono nang walang pag-aalinlangan. Hindi pinansin ang patuloy na pagtawag ng dating kaibigan. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa screen ng laptop. Binuksan niya ang naka-encrypt na folder na naglalaman ng mga medical na record ni Josefina na kinopya niya mula sa lihim na server ng ospital. Isang malaking katanungan ang nananatili sa kanyang isipan. Sino ang hindi kilalang tao na nagpadala sa kanya ng IP, address, at password ng lihim na server na iyon 3 araw na ang nakalilipas? Kung wala ang impormasyong iyon, hindi niya kailanman makukuha ang totoong ebidensya ng bawhan ng mga pardo. Biglang nag-flicker ang screen ng kanyang laptop. Isang itim na chat window ang biglang bumukas ng kusa at isang mensahe ang dahan-dahang lumitaw sa screen. Titik sa titik. Alam ko ang bawat galaw mo sa server, Stella. Kung nais mo ng totoong kakampi upang durugin ang huwad na karangalan ng pamilya Pardo, pumunta ka sa daungan ng Maynila, sa dulo ng Pier 15, bukas ng alas 8 ng gabi. Huwag kang magsasama ng pulis. Ang amoy ng asin at kalawang ay humalo sa malamig na ambon sa dulo ng Pier 15. Habang naglalakad si Stella sa pagitan ng mga naglalakang container van, tanging ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang at ang mahinang hampas ng alon sa pampang ang nagbibigay buhay sa madilim na gabi. 2 matangkad at armadong lalaki ang biglang humarang sa kanyang landas mula sa anino ng isang lumang bodega. Hindi man lang kumurap si Stella, nanatili siyang nakatayo ng tuwid, hawak ang kanyang bag na naglalaman ng mga mahahalagang dokumento. Sumunod ka sa amin, Nars. Magaspang na utos ng isa sa mga lalaki bago binuksan ang maliit na pinto ng bodega. Sa loob, ang silid ay nanggingibabaw ang kadiliman maliban sa isang lumang lamesang kahoy na naiilawan ng nag-iisang bumbilya. Doon ay nakaupo si Basilio Bal Cruz. Ang mapulang dulo ng kanyang sinisindihang tabako ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukhang puno ng peklat. Isang mukhang kilala sa mundong madilim ng Maynila. Dahan-dahang nagbuga ng usok si Basilio. Tinitigan si Stella ng may mapaglarong ngiti. Isang hamak na nurse pumasok sa aking teritoryo ng mag-isa. Pumunta ka ba rito para magmakaawa na protektahan kita? Dahil hinahabol ka ng pamilya Pardo, Stella? Hindi sumagot si Stella. Sa halip, humakbang siya pasulong, binuksan ang kanyang bag, at isa-isang inilapag sa ibabaw ng lamesa ang mga malalaking larawan. Ang mga ito ay mga high-resolution na kuha ng mga pasa, mga bali sa tadyang, at ang seryosong pinsala sa atay ni Josefina, ang kapatid ni Basilio. Nawala ang mapaglarong ngiti sa mukha ng Trum. Dahan-dahan niyang binuhat ang mga larawan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinititigan ang bawat marka ng bawhan sa katawan ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Ito ang ginawa ni Attorney Wes Pardo sa iyong kapatid sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Malamig na paliwanag ni Stella. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang doktor na nagbabasa ng autopsy report. Ang huling suntok niya ay muntik ng pumatay kay Josefina, at ang kanyang pamilya ay gumamit ng pera upang palabasing na dulas lamang siya, habang ako ay ginawang sakripisyo upang manahimik. Ang tabako sa kamay ni Basilio ay tuluyang nalaglag sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit. Ang kanyang mga panga
ay naggipit sa tindi ng puot. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, nakita ni Stella ang isang patak ng luha na dahan-dahang gumulong sa pisingi ng malupit na trum. Isang patak ng luhang puno ng pagsisisi, habil sa hindi niya pagprotekta sa kanyang kapatid ng mas maaga. Biglang hinampas ni Basilio ang lamesa at kinuha ang kanyang telpono. "Boy, ihanda mo ang mga bata. Pupuntahan natin si Wes ngayon din. Dudurugin ko ang bawat buto sa katawan ng hayop na yan." "At ano ang mangyayari pagkatapos?" Mabilis na harang ni Stella. Ang kanyang boses ay tila yelo na nagpalamig sa nagngangalit na apoy ni Basilio. "Kapag pinatay mo si Wes ngayon, ang kanyang ina ay gagamitin ang lahat ng media upang gawin siyang martyr. Ang kapatid mo ay mananatiling bilanggo at ikaw ay makukulong. Ang pamilya Pardo ay mananatiling malinis sa mata ng publiko, habang ang kapatid mo ay tatahaking baliw na nakipagsabuatan sa isang kriminal na kapatid." Napatigil si Basilio. Ang kanyang nanginginig na kamay na may hawak ng telpono ay dahan-dahang ibinaba. "Anong gusto mong mangyari, Nurse? Gusto mo siyang mamatay?" "Mas gusto ko siyang masira," sagot ni Stella. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. "Gusto kong gamitin natin ang kanilang sariling sandata, ang kanilang karangalan, ang kanilang karera, at ang kanilang kapangyarihan, upang durugin sila mula sa loob. Gusto kong makita silang nagmamakaawa sa harap ng buong bansa, habang ang lahat ng kanilang yaman ay nagiging abo." Tinitigan ni Basilio si Stella ng matagal. Tila sinusuri kung gaano kalalim ang utak ng babaeng nasa harap niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango, isang madilim na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng magkaibang mundo. Pagkaalis ni Stella sa bodega, muli siyang sumabak sa malamig na ambon ng gabi. Habang naglalakad siya patungo sa labas ng daungan, napansin niya ang isang itim na Mercedes-Benz na nakaparada sa ilalim ng isang patay na ilaw sa kalsada. Ang dahan-dahang pagbaba ng bintana ng sasakyan ay naglantad sa isang camera lens na nakatutok sa kanya. Ang mahinang tunog ng mechanical na pagkuha ng larawan ay agad na natunaw sa malakas na ugong ng nagngangalit na mga alon sa baybayin. Ang mansyon ng pamilya Pardo sa Forbes Park ay isang palasyo ng ginto, ngunit may amoy ng isang libingan. Ang bawat sulok ay pinalis ng mamahaling pabango, mga antigong kasangkapan, at ang nakabibinging katahimikan ng mga lihim. Sa tulong ng mga koneksyon ni Basilio, nakapasok si Stella sa loob ng mansyon gamit ang huwad na pagkakakilanlan bilang Nurse Sarah, isang pribadong nurse na may mga peking sertipiko ng mataas na karangalan. Sa malawak na sala, hinarap siya ni Doña Consuelo. Ang matandang babae ay nakaupo sa kanyang silyang may tatak ng karangalan. Sinusuri si Stella mula ulo hanggang paa, habang dahan-dahang pinag-uumpog ang mga butil ng kanyang rosaryo. "Ang iyong resume ay napakahusay, Sarah," malamig na wika ni Doña Consuelo. "Kailangan ko ng isang nurse na marunong tumahimik. Ang aking menore na si Josefina ay may kaunting problema sa kanyang pag-iisip. Madalas siyang mag-imbento ng mga kwento ng pananakit. Ang tungkulin mo lang ay siguraduhing naiinom niya ang kanyang mga pampakalma at huwag siyang papayagang makipag-usap sa kahit na sino sa labas." "Maliwanag po, Doña Consuelo," sagot ni Stella. Ang kanyang boses ay napanatiling malumanay at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Ang aking propesyon ay binuo sa ibabaw ng disiplina at katahimikan." Nang ihatid si Stella sa silid ni Josefina sa ikalawang palapag, naramdaman niya ang bigat ng hangin. Ang silid ay tila isang hawla ng ginto. Nakaupo si Josefina sa tabi ng bintana, tinitigan ang labas ng walang buhay. Dalawang katulong ang nakatayo sa magkabilang gilid ng pinto, tila mga bantay sa lakay na nagmamasid sa bawat galaw ng biktima. Huminga ng malalim si Stella. Inilabas ang kanyang kagamitan sa pagsusuri. "Maari niyo ba kaming iwan ng 10 minuto? Kailangan kong kumuha ng sterile assessment para sa bago niyang chart." Utos ni Stella sa mga katulong gamit ang kanyang propesyonal at matigas na boses. Nag-atubili ang mga katulong, ngunit dahil sa awtoridad na ipinakita ni Stella,
Dahan-dahan silang lumabas at isinara ang pinto. Agad na lumapit si Stella kay Josefina. Habang ibinabalot ang kagamitan sa pagsusuri ng presyon ng dugo sa braso ng biktima, dahan-dahang inilapit ni Stella ang kanyang mukha at ibinulong sa pinakamahina at pinakamatalim na paraan. Ipinadala ako ni Basilio. Ako si Stella. Narito kami para iligtas ka. Ang presyon ng dugo ni Josefina ay biglang tumalon sa monitor. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang mabilis na liwanag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mukha. Ngunit agad ding napalitan ng isang malalim at nakapanlulumong takot. Hindi niyo maintindihan. Ang manginginig na bulong ni Josefina. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw, habang ang mga luha ay nagsisimulang gumulong. Hawak nila si Mateo, ang aking 5 taong gulang na anak. Itinago siya ni Doña Consuelo sa isang lihim na lugar. Kapag hindi ako sumunod sa kanila, kapag hindi ko sinabing baliw ako, ipapadala nila ang anak ko sa Europa gamit ang ibang pangalan. Hinding-hindi ko na muling makikita ang aking sanggol. Ang sakit ng isang ina ay gumuhit sa puso ni Stella. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Walang oras para mag-atubili. Mabilis na kumuha si Stella ng isang piraso ng papel ng reseta mula sa kanyang bulsa. Sa likod nito, mabilis niyang isinulat ang mga salitang, "Lalaban tayo. Ligtas si Mateo. Magtiwala ka." Ipinuslit niya ito sa ilalim ng una ni Josefina sa eksaktong segundo bago bumukas ang pinto. Si Wes Pardo ay pumasok. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay agad na sumakop sa silid. Tinitigan niya si Stella nang may matinding paghihinala. Lumapit ng napakalapit hanggang sa maramdaman ni Stella ang init ng kanyang hininga. "Sino ka?" tanong ni Wes. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta habang tinititigan ang mukha ni Stella. "Bakit tila pamilyar ang iyong mga mata?" Napanatil ni Stella ang kanyang propesyonal na ngiti. Diretso ang tingin sa mga mata ng baohan na asawa nang walang anumang panginginig ng boses. "Magandang hapon po, attorney. Ako si Sarah, ang bagong pribadong nurse ng inyong asawa. Sinusuri ko lamang ang kanyang baseline vitals upang matiyak na ligtas ang kanyang pagpapahinga." Napatitig si Wes kay Stella. Tila nagtataka sa kawalan ng takot ng nurse sa harap ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango, bagaman ang pagdududa ay nanatili sa kanyang mga mata. "Siguraduhin mo lang na alam mo ang iyong lugar, nurse." Pagkaalis ni Stella sa mansyon, naramdaman niya ang isang malamig na hangin sa likod ng kanyang leeg. Lumingon siya dahan-dahan upang tingnan ang mansyon. Sa malawak na balkonahe sa ikalawang palapag, nakatayo si Doña Consuelo. Ang kanyang puting buhok ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, habang ang kanyang mga kulubot na daliri ay patuloy na pinag-uumpog ang mga butil ng kanyang rosaryo. Malamig na nakatitig kay Stella mula sa itaas. Ang liwanag sa loob ng lumang cafe sa Espanya ay madilim at tila nagkukubli ng mga kasalanan ng mga taong dumadaan. Sa pinakasulok ng silid, nakaupo si Stella, nakatitig sa tasang lumalamig nang hindi man lamang hinahawakan. Sa kanyang harap, si Clara ay nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinag-uugnay ang kanyang mga daliri. Hindi na kailangan pa ni Stella na magtaas ng boses o magpakita ng galit. Ang kanyang tahimik at matigas na presensya ay sapat na upang gumuho ang mundo ng kanyang kaibigan. Dahan-dahang inilapag ni Stella sa ibabaw ng mesa ang isang kopya ng resibo ng buong bayad sa operasyon sa puso ng ina ni Clara. Isang resibong may lagda ng personal na sekretaryo ni Doña Consuelo. "Stella, pakiusap. Makinig ka muna sa akin." Ang hikbi ni Clara ay tuluyang sumabog habang dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, hinawakan ang mga kamay ni Stella na tila nagmamakaawa para sa kanyang buhay. "Wala akong magagawa. Ang aking ina, mamamatay siya kung hindi ko tinanggap ang tulong ni Doña Consuelo. Ginamit nila ang utang na loob na yon para gawin akong espiya laban sa'yo. Sinabi nila sa akin, hindi ka naman nila ipapahamak. Sususpindihin ka lang." Tiningnan ni Stella si Clara nang walang bahid ng habag sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay.
Tayo ay mga Norse, Clara. Malamig na wika ni Stella. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Pinag-aralan nating magligtas ng buhay ng iba. Hindi ibenta ang buhay ng sariling kaibigan para sa pera ng mga kriminal. Ang utang na loob na sinasabi mo ay isang lason na dahan-dahang pumatay sa iyong konsensya. Gagawin ko ang lahat, Stella. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung paano ako makakabawi sa'yo. Bulong ni Clara habang patuloy na umiiyak sa sahig. Dahan-dahang sumandal si Stella sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang bumubuo ng isang bagong plano. Gusto mo makabawi? Magpatuloy ka sa pagiging espiya para kay Doña Consuelo. Ngunit simula ngayong gabi, bawat impormasyong ibibigay mo sa kanila tungkol sa akin ay magmumula sa aking sariling bibig. Natigilan si Clara, dahan-dahang tumayo at pinunasan ang kanyang mga luha habang nakatitig sa bagong mukha ni Stella, isang mukhang wala ng natitirang kahinaan. Tumayo si Stella upang umalis. Ngunit bago niya talikuran ang mesa, dahan-dahan siyang nag-iwan ng isang maliit na bundle ng pera sa tabi ng tasa ni Clara para sa susunod na buwang gamot ng iyong ina. Ayokong maramdaman mo na may utang ka pa rin sa pamilya Pardo. At ayokong isipin mong ang aking katarungan ay walang puso. Wika ni Stella bago dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Ito ang kanyang gintong sandali, isang patunay na sa kabila ng yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi pa tuluyang namamatay sa loob niya. Habang binubuksan ni Stella ang pinto ng cafe upang lumabas sa basang lansangan, isang matangkad na lalaki na naka-Amerikana ang biglang humarang sa kanyang daan. Siya ay may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matalinong panganib. Siya si Apari, ang kilalang Thamtutu. Dahan-dahan siyang umupo sa bakanteng upuan sa harap ni Stella kahit hindi siya inanyayahan. Magandang laro, Miss Valeriano? O mas magandang tawaging Nurse Sarah? Bulong ni Apari. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-uyam na amusement. Magaling ang iyong plano kay Clara. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang totoong kalaban mo sa larong ito ay hindi ang bawhan na si Wes? Isang malamig at nakapanlulumong tawa ang dahan-dahang lumabas sa bibig ni Apari na naiwan sa hangin sa loob ng cafe tulad ng isang babala ng paparating na unos. Ang mahinang ugong ng makina ng sasakyan habang bumabaybay sa basang daan ng avenida ay tila sumasabay sa mabigat na pag-iisip ni Stella. Sa loob ng gumagalaw na kotse ni Apari, nanatili siyang nakasandal sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat galaw ng tamtu sa pamamagitan ng refleksyon sa bintana. Inilapag ni Apari ang isang makapal na folder sa ibabaw ng dashboard. Sa loob niyan ay ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo mula sa kampanya ni Wes patungo sa mga lihim na account sa Cayman Islands. At ang pinakamahalaga, ang lokasyon kung saan itinago ni Doña Consuelo ang anak ni Josefina. Tiningnan ni Stella ang folder, ngunit hindi niya ito hinawakan. At ano ang kapalit, Apari? Walang libreng impormasyon sa isang taong katulad mo? Ngumiti si Apari. Isang ngiting puno ng lihim na interes. Gusto ko ang kalahati ng medical na record na hawak mo. Ang orihinal na may pirma ni Dr. Ramos bago nila ito binago. Kailangan ko yan upang tapusin ang aking sariling laro laban kay Wes. Bakit mo gustong sirain si Wes? Tanong ni Stella, sinusuri ang bawat reaksyon ng lalaki. Ang isang tamtal ay nagtatrabaho para sa pera. Ngunit ang mga mata mo ay nagpapakita ng matinding huntu. Hindi sumagot si Apari. Sa halip, ay dahan-dahan niyang hinaplos ang isang lumang gintong locket na nakasabit sa kanyang leeg. Isang locket na may tatak ng pamilya Pardo, ngunit may nakaukit na ibang pangalan sa likod nito. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, nagtungo si Stella sa isang lihim na tagpuan upang kausapin si Basilio. Sa loob ng madilim na opisina sa daungan, nakita ni Stella si Basilio na nakaupo. Hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pagod at kawalan ng pag-asa,
dahil sa kabiguang mahanap ang kanyang pamangkin na si Mateo. Dahan-dahang lumapit si Stella at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng matatag na trum. Ito ang kanyang gintong sandali, isang marahang pagpapakita ng suporta mula sa isang nurse na nakakaalam kung paano gamutin hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang nagdurusang kaluluwa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Basilio, malumanay na wika ni Stella. Bilang nurse, nakita ko na ang maraming buhay na bumigay. Ngunit ang puso mo para sa iyong pamilya ay hindi pa sumusuko. Ililigtas natin si Mateo. Ang kailangan lang natin ay maging mas matalino kaysa sa kanila. Huminga ng malalim si Basilio, tumango at inilapag ang baso. Ang thamtu na si Apari, nagpaimbestiga ako sa aking mga tauhan sa labas. Siya ay isang henyo, Stella, ngunit siya ay may mapanganib na nakaraan. Siya ay dating nakatira sa mansyon ng mga Pardo noong bata pa siya bilang anak ng isa sa mga katulong na biglang nawala. Ang impormasyong ito ay nagpasindi ng isang bagong hinala sa utak ni Stella. Naalala niya ang lumang gintong locket sa leeg ni Apari. May mas malalim na koneksyon ang thamtoo sa pamilya Pardo higit sa isang simpleng empleyado. Kinabukasan, sa tulong ng isang kakilalang doktor sa departamento ng mga lumang archive ng St. Jude Hospital, lihim na pumasok si Stella sa silid ng mga lumang rekord ng kapanganakan mula 30 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay pumuno sa kanyang ilong, habang isa-isa niyang binubuksan ang mga dilaw na pahina ng kasaysayan ng pamilya Pardo. Dahan-dahang hinanap ng kanyang mga daliri ang taon ng kapanganakan ni Apari. Nang mahanap niya ang tamang dokumento, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumaki sa matinding gulat. Ang sertipiko ng kapanganakan ay naglalaman ng pangalan ng ina, Doña Consuelo Pardo. Ngunit ang pangalan ng ama ay iniwang bakante. Vaduce dukdang kizizang inabandona, bago ang puni ng isang pamilyang mahirap sa labas ng Maynila. Si Apari ay hindi lamang isang thamtu na naghahanap ng hustisya. Siya ay ang anak sa labas ni Doña Consuelo, isang lihim na itinapon ng matandang babae upang mapanatili ang huwad na karangalan ng pamilya Pardo. Sa loob ng isang abandonadong silid sa likod ng lumang simbahan sa Quiapo, ang liwanag ng nag-iisang kandila ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Pumasok si Apari. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang Amerikana. May mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi na tila kontrolado niya ang buong mundo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inilapag ni Stella ang isang nakatuping papel sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tinlang, parang isang malalim na lawa sa gabi. Basahin mo, Apari. O mas magandang tawaging Wenceslao Cruz? Ang anak sa labas ni Doña Consuelo. Malumanay na wika ni Stella. Nawala ang mapaglarong ngiti sa mukha ni Apari. Ang kanyang buong katawan ay naging matigas. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang malamig at nagngangalit na galit na tila handang pumatay sa kahit na sinong humarang sa kanya. Inabot niyang papel, binuksan ito, at tinitigan ang kanyang sariling sertipiko ng kapanganakan. Sino ka para pakialaman ng buhay ko, Stella? Ang boses ni Apari ay galing sa ilalim ng kanyang lalamunan, puno ng panganib. Isang hamak na nurse, nangangahas na hukayin ang aking pinakamalalim na lihim. Ako ang taong may hawak ng susi sa iyong katarungan, sagot ni Stella nang walang kahit anong takot. Huminga ng malalim si Apari. Dahan-dahang napaupo sa lumang upuan. Ang kanyang pagiging mapagmalaki ay tuluyang gumuho. Inilantad ang isang malalim na sugat ng isang batang itinapon ng sariling ina upang mapanatili ang huwad na karangalan ng pamilya. Gusto kong makita ako ng matandang yan. Pag-amin ni Apari, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Gusto kong tingnan niya ako sa mga mata at aminin sa buong mundo na ako ay isang Pardo. Gusto ko ang aking bahagi sa mana na nararapat sa akin. Gagamitin ko ang medical na record ni Josefina upang pilitin siyang kilalanin ako. Hinuha ni Stella ang kanyang thermos. Nagbuhos ng mainit na kape sa isang baso
at dahan-dahang inabot ito kay Apari. Ito ang kanyang gintong sandali. Isang simpleng gawa ng pagmamalasakit na hinding-hindi naramdaman ng Thamtu mula sa kanyang sariling dugo. Ang init ng baso ay dahan-dahang nagpababa ng tensyon sa mga kamay ng lalaki. Si Doña Consuelo ay isang dalubhasa sa pagmamanipula, Apari. Binalaan siya ni Stella. Ang kanyang boses ay puno ng karanasan sa pagharap sa mga masasamang tao. Para sa kanya, ikaw ay isang kahihiyan lamang na dapat ibaon sa lupa. Gagamitin ka lang niya upang sirain ang mga kalaban ni Wes, at pagkatapos ng halalan, itatapon ka muli niya sa dilim. Ang isang ahas ay hindi magiging kalapate dahil lamang ikaw ay kanyang anak. Tulungan mo kaming iligtas si Mateo. Iyon ang tunay na katarungan. Natigilan si Apari. Timitigan ang mainit na kape bago dahan-dahan tumango. Ang lohika ni Stella ay walang butas. Inilapag niya sa mesa ang isang maliit na papel na naglalaman ng mga eksaktong koordinasyon ng isang lihim na rest house sa Tagaytay kung saan itinago si Mateo. Pagkatapos nito, nakipagpulong si Stella kay Basilio upang ihanda ang huling plano ng pagliligtas. Pagaman nag-atubili si Basilio na magtiwala sa anak sa labas ng kanyang kaaway, tiniyak sa kanya ni Stella na ang galit ni Apari sa pamilya Pardo ang pinakamalakas nilang sandata. Inihahanda na nila ang mga detalye ng pagpasok sa Tagaytay nang biglang mag-vibrate ang telepono ni Stella. Ang pangalan ni Clara ay kumikislap sa screen. Pagkasagot ni Stella, ang nanginginig at punong-puno ng takot na boses ni Clara ang bumungad sa kanya. Stella, tumakas ka na dyan ngayon din. Nalaman ni Wes ang tungkol sa plano mo sa gabi ng gala. May mga armado silang tauhan na papunta sa iyong apartment na yon. Bago pa man makasagot si Stella, ang nakatutulig na tunog ng nangingit-ngit na mga gulong ng sasakyan sa basang semento sa labas ng kanyang gusali ay yumanig sa buong silid. Ang tunog ng marahas na pagkakasira ng pinto ng apartment ay yumanig sa buong silid. Kasunod ang mabibigat na yabag ng sapatos ng 4 na lalaking naka-jacket ng itim. Mabilis nilang pinalibutan si Stella. Ang mga dulo ng kanilang mga baril ay nakatutok ng direkta sa kanyang dibdib. Hindi sumigaw si Stella. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay habang nagkukunwaring may takot sa kanyang mga mata. Lahat ng mahahalagang dokumento at ang sertipiko ng kapanganakan ni Apari ay ligtas na niya nga itabe sa kanyang lihim na online drive 5 minuto bago sila pumasok. Ang pinuno ng mga lalaki ay lumapit. Kinuha ang telepono ni Stella at may tinawag ang numero bago idinikit ang speaker sa kanyang tainga. Ang boses ni Wes Pardo ay sumabog, puno ng pagmamataas at matinding kasiyahan sa kanyang tagumpay. Masyado kang matapang para sa isang hamak na Norris, Stella. Ang tawa ni Wes ay puno ng pangmaliit. Sa bansang ito, ang batas ay pagmamay-ari ng may pinakamataas na bayad at ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng auction. Ngayon, tingnan natin kung gaano katatag ang iyong mga prinsipyo kapag ikaw ay nasa ilalim na ng aking kapangyarihan. Napanatili ni Stella ang kanyang malamig na boses habang nakatitig sa bintana. Mas mataas ang iyong tour, attorney. Mas malakas ang pagbagsak nito kapag ang pundasyon ay tuluyan ng nabulok. Tandaan mo ang aking mga salita. Bago tuluyang makuha ng lalaki ang kanyang relo, mabilis na idiniin ni Stella ang isang lihim na button sa gilid ng kanyang smartwatch. Ang mahinang vibration sa kanyang pulso ay nagpapatunay na ang GPS signal ng kanyang lokasyon ay nagsimula ng dumaloy, patungo sa telepono ni Basilio at Apari. Ito ang hudyat. Abala si Wes sa kanya. Oras na upang simulan ang pagliligtas kay Mateo sa Tagaytay. Nilagyan si Stella ng piring sa mga mata at sa pilitang isinakay sa likod ng isang sasakyan. Sa loob ng makapal na kadiliman, naramdaman niya ang bilis ng takbo ng kotse at ang nanginginig na gulong sa kalsada. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang takot sa kamatayan ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Huminga ng malalim si Stella. Pinilit na pakalmahin ang kanyang sarili.
sa pamamagitan ng pag-alala sa kanyang mga nakaraang pasyente sa ICU. Ito ang kanyang gintong sandali. Ang paggamit ng kanyang propesyonal na kasanayan upang kontrolin ang sariling takot. Naalala niya kung paano niya pinananatiling buhay ang mga taong nasa bingit ng kamatayan sa pamamagitan ng tamang paghinga at malamig na pag-iisip. Kung kaya niyang magligtas ng iba, kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Ginamit niya ang kanyang pandinig. Napansin niya ang amoy ng mamahaling P.N. car air freshener, ang pagbabago ng tunog ng gulong mula sa semento patungo sa gravel, at ang lamig ng aircon na hindi katulad ng mga ordinaryong sasakyan. Sila ay hindi patungo sa isang abandonadong bodega. Sila ay patungo sa isang marangyang teritoryo. Huminto ang sasakyan. Inakay si Stella palabas, at pagkapasok sa loob ng isang silid, dahan-dahang tinanggal ang piring sa kanyang mga mata. Inasahan ni Stella na makikita niya ang galit na mukha ni Wes o ang maruming sahig ng isang taguan. Ngunit nagulat siya nang matagpuan ang sarili sa loob ng isang malawak na silid-aklatan na may mataas na kisame at mga mamahaling kasangkapan. Sa kanyang harap, nakaupo sa isang velvet na upuan si Doña Consuelo. Ang matandang babae ay may hawak na tasa ng tsaa, mukhang kalmado at elegante, tulad ng isang reyna sa kanyang kaharian. Tumingin si Doña Consuelo kay Stella. Dahan-dahang ibinuhos ang mainit na tsaa sa tasa na lumilika ng usok sa malamig na silid. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting puno ng lason. Maupo ka, Stella. Pag-usapan natin ang presyo ng iyong katahimikan. Dahan-dahang inilapag ni Doña Consuelo ang kanyang tasa ng tsaa sa ibabaw ng platito. Ang tunog ng mamahaling porselana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid-aklatan. Kasunod ang pagbukas niya ng isang makapal na dokumento. Dito nakasulat ang pormal mong pagbawi sa lahat ng akusasyon laban kay Wes. Panimula ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na sutla, ngunit may dalang panganib. Kapalit nito, meron kang tiket patungong Singapore, isang bankbook na naglalaman ng sapat na pera upang magpatayo ng sarili mong klinika, at ang pagbabalik ng iyong lisensya bilang nurse sa tulong ng aking mga koneksyon sa gobyerno. Pirmahan mo ito, Stella, at magsimula ka ng bagong buhay. Tiningnan ni Stella ang dokumento. Pagkatapos ay tumitig ng diretso sa mga kulubot, ngunit matatalas na mata ng matandang pardo. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dangal ng aking propesyon, Doña Consuelo, ay hindi nabibili ng perang galing sa dugo ng inyong sariling pamilya. Malumanay na sagot ni Stella. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hindi matitinag na bundok. Maaari niyong bilhin ang katahimikan ng ospital, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman magiging sunod-sunuran sa inyong yaman. Nawala ang malambot na mukha ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga labi ay naging manipis, at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang malupit at nakapanlulumong lamig. Huwag kang maging tanghalang martir, Stella. Ang boses ng matanda ay naging matalas. Akala mo ba ay ililigtas ka ng kriminal na si Basilio? O ng anak sa labas na si Apari? Sila ay walang halaga sa harap ng kapangyarihan ng mga pardo. Si Apari ay isang kahihiyan lamang na itinapon ko 30 taon na ang nakalilipas, at madali ko siyang ibabalik sa dilim kung haharang siya sa aking daan. Habang nagsasalita ang matanda, tumingin si Stella sa isang malaking ivory na krusipiho na nakasabit sa dingding ng silid-aklatan. Ito ang kanyang gintong sandali. Isang tahimik na pagkaunawa sa matinding kabalintunaan ng buhay. Naunawaan niya kung paano ang mga taong may hawak ng rosaryo at may krus sa dingding ay siya ring may pinakamaitim na konsensya. Ginagamit ang pananampalataya upang itago ang kanilang mga krimen. Ikinulong si Stella sa isang silid sa ikatlong palapag ng mansyon habang naghihintay sa pagdating ni Wes upang pirmahan ang formal na paglilipat sa kanya. Pagkasara ng pinto, dahan-dahang tinanggal ni Stella ang kanyang kaliwang hikaw na gawa sa perlas. Ang perlas na ito ay hindi isang simpleng alahas.
Ito ay isang microtransmitter na ibinigay sa kanya ni Apari. Pinindot niya ang maliit na switch sa likod nito. Dahan-dahang nagpadala ng audio recording ng pagbabanta ni Doña Consuelo at ang pag-amin nito tungkol sa pagkatapon kay Apari ng direkta sa lihim na folder na nakalink sa system ni Maricar. Ang bawat salita ng matanda ay handa ng maging sandata ng kanilang sariling pagbagsak. Lumipas ang ilang oras ng nakabibinging katahimikan. Biglang narinig ni Stella ang mahihinang yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Kasunod ang marahang kalantog ng isang bagay na dahan-dahang ipinuslit sa ilalim ng kahoy na pinto. Yumuko si Stella. Kinuha ang bagay mula sa sahig. Ito ay isang susi ng mansyon. Ligtas na si Mateo sa tulong ni Basilio. Ang mabilis at nanginginig na bulong ng isang katulong mula sa kabilang linya ng pinto. Si Clara ito. Nagpanggap akong katulong upang iligtas ka. Oras na para tumakas ka, Stella. Dahan-dahang hinawakan ni Stella ang malamig na bakal ng susi na dumikit sa kanyang nanginginig na palad. Nararamdaman ang unang sikat ng tagumpay sa gitna ng kadiliman. Gamit ang susi na ibinigay ni Clara, maingat na binuksan ni Stella ang pinto ng silid. Ang bawat pag-ikot ng lock ay dahan-dahang ginawa upang maiwasan ang anumang ingay sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Sa dilim ng hagdanan sa likod, naghihintay si Clara na suot ang uniforme ng katulton. Walang salita. Hinawakan niya ang kamay ni Stella at ginabayan ito patungo sa malawak na harden ng mga rosas, kung saan ang anino ng gabi ang nagsisilbing proteksyon nila laban sa mga bantay. Nang makarating sila sa pinto sa likod, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto ng walang ilaw. Mabilis na sumakay si Stella habang si Clara ay nagpaiwan upang iwasan ang hinala ng pamilya Pardo. Ang sasakyan ni Basilio ay mabilis na bumaybay sa madilim na kalsada patungo sa isang lihim na ligtas na bahay sa Cavite. Pagpasok ni Stella sa loob ng ligtas na bahay, ang unang sumalubong sa kanya ay ang mahigpit na yakapan nina Josefina at ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Mateo, na matagumpay na nailigtas ng mga tauhan ni Basilio mula sa Tagaytay. Ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang gumulong sa mga pisingi ng dalawa. Lumapit si Josefina kay Stella, hinawakan ang kanyang mga kamay habang umiiyak. Ito ang kanyang gintong sandali, isang emosyonal na yakap ng pasasalamat mula sa isang inang muling nabuhay ang pag-asa. Ipinanganak ka para maging tagapagligtas namin, Stella. Kung wala ka, pakatuluyan ng naging abo ang aking pamilya. Ngumiti si Stella ng bahagya. Nararamdaman ang init ng tunay na katarungan sa kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Apari, dala ang kanyang laptop. Ang kanyang muka ay seryoso, nawala ang karaniwang pagiging mapaglaro. Handa na ang system para sa gabi ng gala sa Manila Hotel bukas. Nakapasok na ako sa central feed ng live broadcast ng pambansang telebisyon. Ngunit may problema. Binalaan sila ni Apari. Nagpakalat si Wes ng higit sa 20 armadong gwardiya sa paligid ng hotel. Ang pagpasok ng may karahasan ay isang malaking pagkakamali. Hindi tayo gagamit ng karahasan. Malumanay, ngunit matatag na wika ni Stella. Gagamitin natin ang kanilang sariling broadcast. I-hack natin ang live signal ng telebisyon at ang mga social media accounts ng lahat ng pangunahing ahensya ng balita. Hayaan nating ang buong bansa ang maging saksi sa kanilang krimen. Binuo nila ang huling plano. Si Apari ang mamamahala sa paglipat ng signal. Si Basilio ang magbibigay ng proteksyon sa labas, habang si Stella ang papasok sa control room ng hotel upang simulan ang paghatid ng katotohanan. Habang inihahanda nila ang kanilang mga kagamitan, ang lumang telebisyon sa sulok ng silid ay biglang nag-flicker at nagpakita ng isang pambihirang balita. Lumitaw ang mukha ni Wes Pardo sa screen. Mukhang seryoso at may bakas ng peking luha sa kanyang mga mata habang naghahatid ng press conference. Ang aking anak na si Mateo ay dinukot ng isang mapangganib at may sakit sa isip na NARS na nagngangalang Stella Valeriano, ang pahayag ni Wes sa harap ng mga mamamahayag. Siya ay armado at mapangganib.
Pakiusap, tulungan niyo kaming maibalik ang aking anak ng ligtas. Tinitigan ni Stella ang screen nang walang kahit anong takot. Bagaman ang kanyang mukha ay ipinapakita na ngayon sa buong bansa na may malaking pulang tatak sa ibabaw ng kanyang larawan. Sa loob ng masikip na control room ng Manila Hotel, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang kislap ng mga screen ng computer. Sa tulong ng mga system code na ginawa ni Apari, madaling nakuha ni Stella ang kontrol sa kabuuang audio at video feed ng Grand Ballroom. Ang kanyang mga daliri ay nakapatong sa enter key, matatag, at walang kahit anong panginginig. Samantala, sa loob ng malawak na bulwagan, ang mga elite ng bansa ay nakaupo sa ilalim ng mga mamahaling chandelier. Sa entablado, nakatayo si Wes Pardo sa likod ng podium, suot ang kanyang tradisyonal na barong Tagalog, habang nagpapakita ng isang mapagkumbabang ngiti sa harap ng mga mamamahayag at mga taga-suporta. Ang pamilya ang pundasyon ng ating lipunan, ang pahayag ni Wes, gamit ang kanyang dulas na boses ng isang abogado. Ang aking asawa na si Josefina, bagaman kasalukuyang nagpapahinga dahil sa sakit, ay ang aking inspirasyon upang ipaglaban ang karapatan ng bawat pamilyang Pilipino. Ang bulwagan ay napuno ng malakas na palakpakan. Sa harapang VIP table, nakaupo si Doña Consuelo, dahan-dahang pinag-uumpog ang kanyang mga butil ng rosaryo habang nakangiti ng may pagmamalaki. Sa loob ng control room, pinindot ni Stella ang enter key. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan, kasunod ang kakaibang kislap ng malaking LED screen sa likod ni Wes. Nang muling mabuhay ang screen, hindi ang kanyang video ng kampanya ang lumitaw. Ang video ng nakatagong camera ni Stella ay nagsimulang mag-play sa pinakamalino na resolusyon. Nakita ng buong bulwagan kung paano sinampal at sinipa ni Wes si Josefina, habang ito ay umiiyak sa sahig ng kanilang silid. Kasunod dito, ang malakas at malinaw na audio recording ng boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa mga speaker ng hotel. Si Apari ay isang kahihiyan lamang na itinapon ko 30 taon na ang nakalilipas. Madali ko siyang ibabalik sa dilim. At sa huli, ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo ng kampanya ni Wes patungo sa mga lihim na account sa ibang bansa ay isa-isang ipinakita sa screen, kasama ang pirma ng kanilang pamilya. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa bulwagan. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mamamahayag ay mabilis na kumuha ng mga larawan at si Maricar na nasa gilid ay mabilis na nag-livestream sa kanyang social media page na sa loob ng ilang segundo ay umabot na sa daan-daang libong manonood. Patayin niyo ang screen! Cut the power! Emergency! Sigaw ni Wes sa mikropono. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel habang ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ngunit huli na ang lahat. Nakalock ang system sa ilalim ng kontrol ni Apari. Biglang bumukas ang malaking pinto sa likod ng bulwagan. Ang mga tao ay dahan-dahang lumingon at nahati sa dalawang bahagi upang magbigay daan. Pumasok si Stella. Suot ang kanyang pristine na puting uniforme ng nurse, dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado nang may nakabibinging katahimikan. Napaatras si Wes sa likod ng podium. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig habang nakatitig sa malamig at kalmadong mga mata ni Stella. Ito ang kanyang gintong sandali. Ang sandali kung saan napagtanto ng bawhan na asawa na ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karera at ang kanyang kalayaan ay tuluyan ng natapos sa ilalim ng mga paa ng nurse na kanyang minalit. 4 na pulis na inimbitahan bilang mga panauhing pandangal ang mabilis na umakyat sa entablado. Ngunit hindi nila nilapitan si Stella. Dahan-dahan nilang pinalibutan si Wes. Habang lumalapit ang mga awtoridad, dahan-dahang naglakad si Doña Consuelo patungo sa labas. Ngunit bago siya makalabas, hinarang siya ni Apari na nakatayo sa tabi ng hepe ng pulisya. Tinitigan ng matandang babae ang kanyang anak sa labas. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit, habang ibinubulong ang kanyang huling lason. Akala mo ba ay nanalo ka, aking anak sa dilim? Inabot ng pulis ang kamay ni Wes
at ang mahinang tunog ng mga posas na dahan-dahang isinasara sa kanyang mga pulso ay naghudyat ng katapusan ng gabi ng paghuhukom. Lumipas ang ilang linggo ng matinding paglilitis na sinubaybayan ng buong bansa. Sa labas ng Regional Trial Court ng Maynila, pinalibutan si Stella ng mga mamamahayag at mga kamera. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng may karangalan. Suot ang isang simpleng kasuotan na nagpapakita ng kanyang likas na dignidad. Ang katarungang nakamit natin na yon ay hindi lamang para sa akin. Pahayag ni Stella sa harap ng mga mikropono. Ang kanyang boses ay narinig ng buong bansa. Ito ay para sa bawat kababaihang Pilipino na pinatahimik ng kapangyarihan at takot. Ang inyong katahimikan ay hindi kayo protektahan. Ngunit ang inyong tinig ang magpapalaya sa inyo. Sa kabilang dako, sa loob ng pambansang bilangguan, si Wes Pardo ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng selda. Tanggalan ng lisensya sa pag-aabogado at iniwan ng lahat ng kanyang mga kasamahan sa politika, ang kanyang muka ay puno ng matinding pagsisisi. Sa kabilang selda, si Doña Consuelo ay nakaupo rin habang naghihintay ng kanyang hatol para sa kasong perjury at pagdukot kay Mateo. Hawak ang kanyang rosaryo na ngayon ay wala ng anumang kapangyarihan upang iligtas siya mula sa batas. Bago umalis ng Maynila, nakipagtagpo si Stella kay Clara sa isang maliit na park. Ang mga luha ng pagsisisi ay dahan-dahang gumulong sa mga pisingi ni Clara habang humihingi ng tawad. Hindi nagtanim ng galit si Stella. Sa halip, inabot niya sa dating kaibigan ang isang rekomendasyong liham para sa isang maliit na klinika sa Iloilo. Magsimula ka muli, Clara, malumanay na wika ni Stella. Gamutin mo ang mga pasyente doon at gamutin mo rin ang iyong sariling konsensya. Iyan ang pinakamagandang paraan upang makabawi ka. Sa Ninoy Aquino International Airport, sinalubong ni Stella sina Josefina, Mateo at Basilio bago sila sumakay sa kanilang flight patungong Canada. Masigla na ang mukha ni Mateo at ang mga mata ni Josefina ay puno na ng pag-asa para sa isang bagong simula. Inabot ni Basilio ang kanyang kamay kay Stella, may bakas ng matinding respeto sa kanyang mukha. Ang pamilya Cruz ay laging may utang na loob sa iyo, Stella. Kahit kailan, sa kahit anong oras, tawagan mo lang ako at darating kami. Pagbabalik ni Stella sa kanyang maliit na silid sa ospital, kung saan siya muling tinanggap, dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang stethoscope. Isinuot niya ang mga earpieces at dahan-dahang ipinatong ang diaphragm sa kanyang sariling dibdib. Ito ang kanyang gintong sandali. Ang pakikinig sa sarili niyang matatag, regular, at malayang tibok ng puso na wala ng kahit anong bakas ng takot, kundi puno ng bagong lakas upang magpatuloy sa kanyang misyon. Habang nakaupo siya sa kanyang desk, isang formal na courier envelope mula sa Philippine Nursing Association ang kanyang binuksan. Sa loob nito ay ang kanyang fully restored na profesional na lisensya, kasama ang isang opisyal na paumanhin mula sa lupon. Ngunit sa ilalim ng sulat, napansin niya ang isang maliit na sticky note na may sulat kamay ng isang pamilyar na panulat. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging tao muli. Si Apari ay tuluyan ng nawala upang hanapin ang kanyang sariling landas. Ngunit iniwan niya kay Stella ang huling piraso ng kanyang pasasalamat. Inilatag ni Stella ang kanyang lisensya sa ibabaw ng lamesa at ang opisyal na gintong tatak at pirma sa ilalim nito ay kumikinang ng maliwanag sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Isang taon ang mabilis na lumipas mula noong gabing gumuho ang huwad na kaharian ng pamilya Pardo. Nakatayo si Stella sa balkonahe ng kanyang bagong klinika sa labas ng lungsod. Isang klinika na itinayo niya sa tulong ng Philippine Nursing Association upang magsilbing kanlungan ng mga kababaihan at mga batang biktima ng pang-aabuso. Sa paligid ng balkonahe, ang mga puting bulaklak ng sampagita ay dahan-dahang namumukadkad, nagkakalat ng isang natural, malinis at matamis na samyo sa hangin. Ang amoy na ito ay napakalayo sa artipisyal at nakalalasong pabango na bumabalot sa mansyon ng mga Pardo noon.
Ito ang amoy ng tunay na kalayaan. Inilabas ni Stella mula sa kanyang bulsa ang isang postcard na kadarating pa lamang mula sa Canada. Sa larawan, nakita niya si Mateo na nakangiti habang may hawak na bola ng nyebe. Katabi si Josefina na mukhang masigla, malusog, at may liwanag ng tunay na kapayapaan sa kanyang mga mata. Sa likod ng card, isinulat ni Josefina na opisyal na silang nakapagsimula ng bagong buhay nang malayo sa takot ng nakaraan. Nang tanungin si Stella ng isang batang nurse na kanyang tinuturuan kung napatawad na ba niya ang pamilya Pardo, tumingin si Stella sa malawak na langit. Ang pagpapatawad, para kay Stella, ay hindi nangangahulugang ang pagtanggap muli sa mga taong nanakit sa iyo. At hindi rin ito nangangahulugang pakikipagkamay kay Wes o kay Doña Consuelo. Ang tunay na pagpapatawad ay ang dahan-dahang pagtanggal sa lason na kanilang itinanim sa kanyang puso upang makapagpatuloy siya sa buhay ng walang bit-bit na galit. Ang kanyang tagumpay, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang masayang pamumuhay ngayon ang pinakamatalim na parusa para sa mga taong nagtangkang sumira sa kanya. Dahan-dahang hinaplos ni Stella ang isang maliit na puting peklat sa kanyang braso. Ang marka ng gabi kung kailan siya kinaladkad ng mga tauhan ni Wes. Ito ang kanyang gintong sandali. Ang peklat na ito ay hindi na nagdudulot ng sakit. Ito ay naging isang medalya ng kanyang pakikipaglaban. Isang paalala na siya ay hindi lamang nakaligtas, kundi nagtagumpay ng may karangalan. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, may isa pang liham na walang pangalan ng nagpadala. Ngunit may selyo mula sa Batanes. Ang pinakahilagang bahagi ng bansa kung saan ang mga alon ay malalakas, ngunit ang pamumuhay ay payapa. Sa loob nito ay isang simpleng mensahe na nakasulat sa isang maliit na papel. May mga alon na mahirap pigilan, ngunit natutunan ko ng sumabay sa agos ng may kapayapaan sa aking puso. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging tao muli. Mag-ingat ka lalo, Stella. Napaniti si Stella ng malumanay. Alam niyang si Apari ay dahan-dahan na ring nanggagamot sa kanyang sariling mga sugat sa isang tahimik na sulok ng bansa. Tiningnan ni Stella ang paglubog ng araw sa Manila Bay, na nagbibigay ng kulay orange at lilang liwanag sa buong kalangitan. Inayos niya ang kanyang uniforme, handa para sa kanyang susunod na tungkulin. Siya ay si Stella Valeriano, isang nurse, isang matatag na Pilipina, at isang patunay na walang bagyo ang makatitibag sa isang pusong lumalaban para sa katotohanan. Ang marahang tunog ng hangin na nagpapakilos sa mga dahon ng sampagita sa labas ng bintana ay tila isang bulong ng pag-asa. Pag-asa na magpapatuloy sa bawat bukas. Ang huling sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa Maynila, nag-iwan ng bakas ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa paglubog nito, kasabay nito ang pagtatapos ng isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay ng pagdurusa, paglaban, at sa huli, pagbangon. Mga mahal kong tagapakinig, ang kwento ni Stella ay tapos na. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa bawat sandali ng kanyang paglalakbay. Mula sa kanyang malamig na pagising sa katotohanan hanggang sa kanyang matatag na paghakbang tungo sa paghilom. Kapag naalala ko ang gabing binagsak ang huwad na pagkatao ng pamilya Pardo sa harap ng buong Maynila, naiisip ko ang napakalaking puwersa ng isang babaeng nakaramdam ng matinding sakit, ngunit hindi nagpahintulot na ito ang maging katapusan niya. Parang isang malakas na alon na bumagsak sa baybayin, ang kanyang pagbangon ay nagdala ng dalang paglilinis. Hindi lamang sa kanyang sariling buhay, kundi pati na rin sa mga buhay ng mga tulad niyang biktima. Habang naririnig ninyo ito, nasaan man kayo ngayon? Nagmamaneho pa uwi mula sa trabaho? Naghahanda ng hapunan para sa inyong pamilya? O nagpapahinga sa isang tahimik na sulok ng inyong tahanan? Ang mga kwentong tulad nito ay hindi lamang gawa-gawa. Sila ay salamin ng ating sariling mga karanasan, ng mga sugat na dala natin,
at ng ating walang hanggang paghahanap ng pag-asa. Ano kaya ang mararamdaman ninyo kung kayo ang nasa katayuan ni Stella? Pipiliin ba ninyo ang katarungan kahit pa ito ay mga hulugan ng pagharap sa panganib at paglalakad sa kawalan ng katiyakan? O pipiliin ninyo ang katahimikan upang mapanatili ang natitirang kapayapaan? Nais kong marinig ang inyong mga kwento, ang inyong mga saloobin. Dito sa Puso Diaries, ang bawat tinig ay mahalaga. Ang bawat kwento ay may lugar upang umalingaw-ngaw. Sa inyong pagpapatuloy sa inyong mga landas, naway makita ninyo ang inyong sariling lakas. Naway yakapin ninyo ang inyong sariling mga alon ng pagbabago. At piliin ang landas na magbibigay sa inyo ng tunay na kapayapaan, hindi ang pansamantalang kaligtasan. Patuloy kayong mabuhay ng malakas, nang may pagmamahal sa inyong sarili, at laging may pag-asa sa inyong puso. Ang mga bulaklak ng sampagita sa hardin ni Stella ay hindi lamang mga bulaklak. Sila ay mga patunay na, sa gitna ng kahit na anong kadiliman, ang kagandahan at halimuyak ng pagbangon ay palaging matatagpuan. Ang tadhana ng Norse, ang aklat ng puso. Paalala. Ang lahat ng tauhan at sitwasyon sa kwento ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning aliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Copyright ng kwento ay pagmamay-ari ng channel Puso Diaries.